trending po ngayon. Hindi naman trending. Parang usap-usapan sa social media yung post po ng isang netizen na kanya pong pinipintasan yung pagiging OA daw or overdressed ng mga Pilipino pag sila'y bumabiyahe. So, akala ko parang magkakaroon ng isang opinion tungkol doon. Parang iaano siya. It's-challenge siya. Sasabihin ng mga netizen na parang huwag kang namiminta sa mga tao at wala kang pakialam sa kanila. Diba? Pero hindi Parang nagkaroon patuloy ng sangasangang issue about mga nagta-travel na piso sale lang daw ang binayaran. So, nagtitipid. Mga nagta-travel na hindi naman daw nagsa-shopping kapag ka nasa ibang bansa, kundi na doon para mag-picture-picture lang at naka-OOTD. So, parang ano ba namang klaseng usapin yun, So, before ko hingin yung opinion ng dalawang kasama ko, magkikwento lang ako ng context. Ang context po na nalalaman ko about biyahe, panahon ng kopong-kopo. Panahon ng mga sinauna, na baka yung iba po ay hindi na. Ngayon kasi talaga ang mga kabataan, they really travel, Yes. Totoo yan. So, sila iba yung nakamulatan nila na mga realidad sa flying or going on a trip or vacation, Meron po talagang panahon o merong generation na kapag ikaw po ay sasakay ng eroplano o pupunta ng airport, nakabihis ka talaga ng bihis na bihis. Correct. Yung iba nagpapagawa. Dati to kopong-kopong nga talagang nagpapagawa pa ng suit. Grabe. Ang mga babiyahe. Kasi it's about you going out as a Filipino and you want to represent. Exactly. Na hindi ka mukhang kawawa. Hindi ka mukhang kawawa na pupunta ka sa ibang bansa. Ganda yung image mo, karespe-respeto. Iba nun. Pero actually, hindi lang yun. Universal yun. Kahit na sa ibang bansa, ganun din sila. Correct. Although, dati nga may nagsusmoke pa sa loob ng eroplano, may bawal na. Pero isipin, ganun talaga yung gawin noon. Pero ngayon, alam nyo, nagbago ang lahat nung nagkaroon ng 9/11 incident. Nung pong nangyari yung terror attack sa New York at saka sa ibang parte ng Estados Unidos. Ngayon, napaka-impractical na pong gawin yun. Dapat come as comfortable as possible. Pero syempre, ayaw naman natin na mukha ka namang, yung hindi ka na makakapasa sa immigration questioning. Kasi baka mamaya sa sobrang komportable mo, makalimutan mo na dadaan ka pa rin naman sa immigration. At baka ma-question ka based on what you look that day. So may mga ganong consideration. So parang doon pa lang, namamalian na ako sa sinabi ni original poster. Nag-post na parang bakit ang OOA. I think meron kasing realidad yung iba. Na kapag sila ay umalis tapos ganito lang ang suot nila, baka pagdating nila sa immigration, sabihin naman, ka-afford mo bang pumunta doon? Kasi hindi ka napapaalisin. Di ba? Kaya na-judge ka na just because. I mean, di ba simple as hindi ka nga makapagbigay ng bank statement mo ngayon o kaya ay COE mo o kaya ay transfer of records mo. Hindi ka na makakaalis. Correct. Yung pa kaya ma-prejudge ka na. So anyway, doon ako nanggagaling. Pero kayo, anong opinion niyo? Sa akin naman, dapat alam mo yung objective mo sa pag-alis. Importante yon. Kasi for example, kung ang rason mo sa pagbiyahe ay just for luxury, di ba? Maggagala ka lang naman. Okay lang na magsuot ka ng comfy clothes. Wala namang problema for as long as respeto naman yung itsura mo. Diba? At magiging proud ka na ipagmalaki sa ibang bansa na isa kang Pilipino, okay lang yan. Pero kung halimbawa bumabiyahe ka na meron kang nire-represent, for example, ay tayo, diba? Pag sa presidential coverage, you represent the Philippines. Kapag pumupunta ka, ibahagi ka ng delegasyon ng Pilipinas. So, kailangan mong magsuot ng naaayon dun sa mga delegado. Diba? So, dark suit, may Philippine flag, coat and tie, business suit for girls, may ganun talaga. Otherwise, pagka sinalubong ka dun sa kabilang bansa, sa ibang bansa nung
embassy nila, tas makikita na, can you imagine, makita ka na pumupunta doon na naka-t-shirt ka lang at shorts, naka-jogging pants, naka-cap. diba? Iisipin nung mga representative nung counterpart nyo na embassy na, ano to, hindi na kami nirespeto. Bakit ganito yung outfit nito? Hindi man lang naka-business suit. Isang paraan kasi yun ang pagpapakita ng paggalang it's din. Representation. Diba? Totoo yan. Dagdagan ko lang, Mase, na pag minsan naman din, kaya nga feeling ko dapat din na pinakikialaman ni original na nag-post. Kasi iba naman, katulad yan, totoo, ano ngayon kung piso sale lang yan nabili yung ticket mo? Correct. So ngayon, ang dyan, natural, kapag piso sale lang, you will pay for your luggage. Kung isa lang ang kaya niyang dalhin na luggage, syempre, yung mga heavy clothing, isusuot niya. Totoo dito yan. pa lang sa airport. Mga pang-layer, mga jacket. Is that a crime na overdress siya dahil nagsuot siya ng jacket na pang malamig? Kailangan niya na isuot yun kasi hindi na pwede ilagay sa luggage niya. Bulky kasi yun eh. Hoy, wag kang style ko rin yan. Kapag pupunta ka ng malamig na lugar, tapos puno na yung maleta mo, magbubuts ka na dito pa lang. Kasi kesa naman mga tugga pagdating mo doon, di ba? Tsaka malamig naman sa eroplano eh. Kung lalo na long trips, di ba? Oo, kesa naman magbayad ka ng pang overweight. Correct. Go, Chiki. It's your turn. Hindi, kanina nung stinart sinimula ni Jovi yung pag-uusap about this, so naisip ko yung mga OFW. Usually kasi, yung sa mga agencies, sinasabihan sila na look decent. Yeah. No? Parang parte ng training nila parte ng training bago umalis sa bansa. Kasi nga, depende nga sa, 'di ba, sa objective. Ito kasi, parang, yun nga, representing the Philippines, overseas Filipino worker. Galing ka sa Pilipinas na ine-export dun sa, ine-export. Pero, tama, pinapadala dun sa ibang bansa. Syempre, pag tiningnan nila, Pilipino, hindi lang naman yun, hindi ka naman kikilalanin na, in terms of conversation, i-judge ka muna pag nakita ka. Correct. So, kailangan decent. Parang pupunta ka ng trabaho, job interview, di ba? Yes. I-judge ka muna sa image. Reality yun eh. Image at saka talaga. Palagi ko importante kasi na bago ka pupunta dun sa bansa, kung saan ka pupunta, gumawa ka ng research. Kung ano ba yung katanggap-tanggap na damit doon. Kasi for example, yung color lang ng damit, di ba may mga bansa, Thailand ba yun, yung namatay yung kanilang hari na bawal magsuot ng pula? I think, di ba, yun yata yun eh, hindi ako sigurado. Basta may mga ganun kasi sila na parang pagpunta mo doon, bawal kang nakasuot ng pula kasi ibig sabihin nagbubunyi ka. Ayaw mo naman na magmukha kang bastos at hindi mo nirerespeto yung kultura nila pagdating doon. Just because hindi ka gumawa ng research kung ano yung tamang damit na isinuot mo. 'Di ba? So I think may mga ganong considerations or kaya pupunta ka ng Middle East, open city ba yung pupuntahan mo? Exactly. Kasi kung hindi siya open city, alangan naman magsuot ka ng sleeveless and shorts. Hindi rin katanggap-tanggap 'yon. So yung mga ganong considerations. 'Di ba? May mga reaction na. Meron na mga reaction. No? Dito tayo sa 1PH Facebook page, mga kapatid. Ewan ko, baka sinagot ka ni Jessica Nonato Mase. Sabi niya, Thailand, 2018. Oo, yata. because of the Yun yata yun. Sabi ni Deng Peralta, gusto ko mag-trench coat sa malamig na places na malamig. Bakit ba? Correct! Di naman tayo makakapag-trench coat dito. Sabi ni ako si Jericho, pag pupunta po ba ng Boracay, dapat naka-swimsuit ka na agad. Merong iba. Uy, may iba. Pero sa ilalim pag ng Boracay t-shirt. or kasi yun talaga ang destination mo, punta ka doon, beach yun kasi kung Bohol yung punta ko or Cebu, depende. Kung may coverage ako, kailangan maayos. Pero pag Boracay, like yung bakasyon, parang hindi ako usually nagsushorts kapag pupunta sa mga lugar for get comfortable. Pero doon, shorts kasi every time, shorts. Doon diba? Correct. Given naman yun kasi magsuswim ka. Oo. Pero bang mga nag-react sa'yo, Mase? Diba? Tsaka pagbaba mo ng plane doon, pupunta ka na sa tubig, di ba? Lalo pag pupunta sa hotel. Hindi, mag-hello lang ako kay na Carlo Diaz. Sabi ni Carlo Diaz, pwede rin namang i-check muna yung temperature ng bansang pupuntahan para alam mo kung ano-ano yung damit na kailangan. Tama! Dapat. Yeah, I mean, those are really practical, Yeah. na yung angkop na attire, parang yun yung issue. Kaya lang kasi talaga, maraming pumuna doon sa original nag-post.
hindi naman out of concern yung pagkasabi niya eh. Oo. Yung sa kanya kasi is more of kinikriticize niya yung suot ng mga tao. Namimintas lang. Oo. Yeah. So, ito si Jerry Kakanin din, isa sa mga social media na social netizen na pinakikinggan po sa mga opinion lately. Sabi niya, pera naman nila yon. Pinagpagulo naman nila yon. Sila naman nagbayad doon. Kung wala naman tayong ambag sa kagustuhan nilang mag-overdress at mag-travel, ay baka naman hindi natin dapat pinakikialaman yon. Kasi nga mayroong mga nag-comment ako doon sa nakapag-travel kasi piso fare lang yun. Ano ngayon? Alam mo, yun yung budget niya na gusto na yung budget eh. Gusto niya doon? Uy, ako ha? Oo. I mean, tayo lang tayo sa travel, pero minsan ako, pag nakakuha ko ng murang ticket, ano nung masama doon? Correct. Diba? At saka kung meron akong makukuha rin na available na piso, why not? Hindi lang ako nakakatsyempo, lagi ako naubusan eh. Kahit naman sino, gustong mas mura, di ba, yung babayaran mo? Correct. Tsaka pakialam mo kung gusto mo. Let's say, OA talaga yung pananamit ha. Pakialam mo kung gusto niya, doon napunta yung pera niya eh. Oo. Di ba? Depende sa kung anong gusto niyang budgeting style. I'm sure si Chicky, kapag nag-travel to nung wala pa sa mga anak, maayos sigurado. Pero ngayon, na may anak ka, practical ba naman na Siyempre, magsusuot ka na ngayon ng angkop na magdadala ka ng baby, magdadala ka Totoo. ng diba? Ang dami mong dala nun Oo. In short, ang gusto namin Diapers. sabihin, may kanya-kanya tayong reality sa buhay. That's true. Kanya-kanyang priorities. Correct. Diba? So, para i-generalize nitong taong ito yun, na Sino ba parang... itong taon to? Ako, ang bait nila RV kasi binlur pa nila yung identity. Pero ngayon, actually, sa social media, alam na kung sino siya. Yung kumbaga, na-stalk na ng mga tao kung sino siya. Ang masaklap doon, nakita kung paano siya. Nabubuli siya ngayon, yung nag-post yan, kasi tinignan yung mga itsura niya sa mga biyahe niya. So, napintasan siya tuloy. So, ano ba yung dressing style niya sa pagbabiyahe niya? OA din? Sando kind of guy siya. Kaya siguro niya iniisip na sobrang OA, iba. Yeah, I mean, kung tutusin, wala namang namimintas sa kanya na ganun sa mag-travel eh. O ngayon to, napipintasan siya because if you're judging others, ma-judge ka din. Tama naman. Pero kung pupunta kang Boracay, okay lang nakasando ka. Oo. Para diretso swimming ka na doon. Alam naman din niya siguro na yung social media pwede rin kumalat talaga yung mga ganyang comments. So ready na siguro siya sa bashing. Ayan, hindi siya ready. Nag-lock na siya eh. Hindi siya nag-lock ready. na siya. Hindi niya in-expect. Too much na. Okay, Si Lucette ko na. Ano sabi ni Lucette? Si Lucette, mahilig mag-travel yan. Oo nga. Yung mga biyahe, sabi ni Lucette, baka hindi sila overdressed, underdressed lang si original poster. Ayun na nga, mukhang ganon. Oo. Metcharing ka pa dyan, pero yun na nga yun. Pero baka nga rin, pupunta ng Boracay, go lang, Sando. Sabi ni Barbie, wala daw pake sa pananamit ng iba yung yung tama naman din. Hips mo ba? Wala kang pake talaga. Si Mike Muha ako, sabi niya, depende sa weather na pupuntahan mo. Totoo. Yeah. Josie Rodrigo, bakit ba pati isusuot ng tao, pakialaman pa? Ang dami talagang marites sa Pinas. Totoo yan. Feeling yata nila gusto nila maging heart evangelista everyone. Pero hindi kaya ng level ng powers ko yun yung pagiging fashionista. No? Yeah. Hindi achieve. Sabi ni Deng, pag sa airplane, dress properly naman para safe ka sa bacteria and virus sa plane. My point. Ito yung sinasabi natin kanina off-air, diba? Na simula na nagka-issue ng surot sa airport, lagi na tayo nakapantalon, natatakot na tayo mag-shorts. Baka may biglang kumagat. Si Lolita Mendez, depende kasi sa PAL, pag business class ka, need kahit semi-formal naman ang suot. Ako may pupunto Si Lolita talaga? May punto. You're so social. Lolita, ako may point ako about security. Isa pang angulo about this. You should also dress up na parang na parang hindi ka mukhang maloloko pag nandun ka na sa ibang bansa. Yung hindi ka unang mabibiktima or kakayang-kayanin ng mga kusino man doon, ng mga masasamang elemento. So, parang dapat iniisip yon. So, hindi mo iisipin na magsusuot ako ng ganito para ma-impress si original poster. Yung nag-post na original. Magsusuot ako ng ganito, it's because iniisip ko yung security ko, yung health ko, o kaya yung comfort ko. Not because of him. Correct. Si Boyet Endozo, sabi niya, bakit pag puti, sasakay sa eroplano kahit nakatsinelas lang, di pinupuna at naka-shorts pa?
Oh. Uy, pero merong mga snob ha, na pag nakakita ng ganyan, ano kasi, ito yung mga budget flyers na foreigners. May mga snob na ganyan. Teka, At baka, depende rin sa kultura ng isang bansa. Oo. Baka yung sinasabi nyo yung taga-West, okay lang yun, naka-Caucasian, naka-ganon. Correct. Pero yung ibang bansa sa Europe, pag nakita kang ganon, minamata-mata ka. Oo. Kaya dapat naka-outfit ka rin talaga ng bongga pagka yung mga European. Yes, diba? kasi Oh. yun nga, isipin na lang lagi natin yung cover natin saka kung how we represent Yeah. yung lugar natin. Pero baka sabihin, ipokrito ako, no? Sabihin ko lang, dideclare ko to kasi kaka-repost ko lang yung unang Vatican namin, nakasama ko si Aurea Calica ng Philippine Star at saka si Maris Umali ng Channel 7. Nasa isang hotel kami. Alam mo naman pag presidential trip, nakaw ka lang naman ng oras para para makapasal ka kasi dahil yung schedule iba, hectic. Tapos pangalawa, nung time na yon, lilipad na kami ng madaling araw, palipat ng susunod na leg ng trip, GMA. Hindi pa namin nakikita yung Fontana di Trevi sa Rome. So kami tatlo, nagayaan kami, napuntahan natin kasi walking distance lang sa atin. Kaya lang, parang nakapambahay na kami sa nakapambahay na kami sa loob ng hotel at saka parang napack na namin yung mga dapat ipack. So talaga gabi naman. So parang wala na masyadong tao. So naglakad na kami papunta doon. Tapos may mga pictures kami doon. Baka pag nakita nila sa social media, sabihin, nako, mukhang basura itong pero yun, dala ng pangangailangan na kailangan namin pumunta nung oras kung hindi, we'll miss that chance. Nakaka-relate ako dyan. Pero baligtad naman ako, galing naman ako sa coverage. Belgium to. Gusto kong makita. Di ba yung may mga lakaran doon na puro bricks na syempre galing ako ng premiere ng house, 'di ba? So, ang mga outfitan ko yung business attire na naka-high heels, galing ng palasyo. Tapos doon ako dumaan. Syempre hirap na hirap ako maglakad. Masakit yun sa paa. Alam mo, pinagtatawanan ako ng mga locals. Siyempre. Talaga kinausap ako na, what are you wearing? Parang, dude, galing akong coverage. Depende talaga ko lang to. Kaya gusto ko lang makita to. True. Ang punchline ko pala doon sa Fontana di Trevi, kung ba't kami nagpumilit na 3 pumunta doon. Kasi malatapos sa yung trip namin. Magwi-wish ba kayo? Na hindi pa namin nadadrop yung coin. Yung coin. Because syempre, bilang tao, gusto namin makabalik kami doon. Di ba? Kaya mag-wish ka sa Fontana di Trevi. Nakatalikod. Tapos itatapon mo yung coin. So, nagawa namin yun. In short, si Maris, nakabalik naman siya. Oo nga. Ako rin, nakabalik. So, ewan ko sa'yo, Aurea, kung baka naman peso yung ginanon mo. hindi. Pero at least si Aurea, Euro. balik. Kasi alam mo yung kwento ko na yon, si Aurea rin kasama ko. Okay. Hello, Aurea. Ang gala pala talaga. Okay. So anyway, yun po yung kwento namin. So, wag niyo na awayin, wag niyo na i-bully yung nag-post niyan. Mukhang alam niya na mali yung pinost niya kasi nag-lock na po siya. Tanggap na niya. Tanggap niya na, nag-lock na siya. Pero basta kami comfort and security at saka purpose kung ba't yung kailangan isipin, yung isusuot nyo. Hindi dahil sa pintas ng iba. Okay?